So good morning mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Talamban, Cebu City mga kababayan. By the way mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Sana hindi kayo magsawang manood sa aking video mga kababayan. Magkaisa po tayo mga kababayan tungo sa layunin natin para kang Inday Sara. By the way mga kababayan, natapos na ang National Prayer Rally ng INC. So ito mga kababayan ay napaka maliwanag ito ng mensahe patungo sa Marcos administration. By the way kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like and share sa ang ating video para naman madagdagan ating mga subscriber mga kababayan. Kung isa ka sa may puso't damdamin nanonood sa aking video, pa-subscribe, pa-like and share ang ating video mga kababayan. Ito po mga kababayan, ang rally na INC, ito po ay isang signal na para sa Marcos administration. Ito po ay sign sa Marcos administration na dapat tandaan ng Marcos administration na kailangan ipatupad ang batas at transparency na serbisyo para sa bayan. Kapag hindi ito natupad, kapag hindi ito naayos ng Marcos administration, hudyat ito ng people power. Hudyat ito mga kababayan. Ito ay isang warning lang. Isang warning lang ito mga kababayan kung gaano ang tao magkaisa. Isa itong hudyat mga kababayan patungo sa people power kapag hindi ito na agapan ng Marcos administration. Talaga ito ang totoong pangyayari mga kababayan. Sa susunod, kapag ito magpapatuloy ng pangayan dahil sa politika, dahil sa ambisyon ng mga cabinet members at Marcos administration, kapag magpapatuloy ito na magpangayan, palaging pangayan sa hudyat ng politika, ay talaga ito nga magkagulo. Totoo. Magkagulo talaga ito mga kababayan kapag hindi ito naagapan. Yung presidential advisor niya, kapag hindi marunong, talaga itong hudyat ito ng people power. Dahil ito ay sign na ito mga kababayan. Akalain mo 1.5 million ang nandyan. Hindi pa yan sa mga karapit mga bayan. Mayroon sa Cebu. Sa Lunita Park lang yan mga kababayan. Sa Quirino Grandstand lang yan na rally, 1.5 million. Kapag hindi ito pinapansin, ibinaliwala ito ng Marcos administration, ay talagang itong administrasyon na ito talagang makakatumatulad sa kanyang ama. Gamitin mo naman ang utak, Mr. President. Huwag padalos-dalos, huwag ganyan na puro na lang kayo, makinig kayo sa inyong mga cabinet. Makinig lang kayo sa inyong speaker. Makinig naman kayo sa pulso ng taong bayan. Hindi palagi na lang ganyan ang pinaniwalaan ninyo. Tingnan mo ang mga reports na para sa inyo. May mga false report na tanggap sa iyo. Huwag kayong maniwala. Tingnan mo ang false ang taong bayan, report ng taong bayan kung gaano talaga. Tingnan mo ang rating mo. Kung mayroon pa bang taong nagtitiwala sa inyo. Tingnan mo sa cabinet, tingnan mo sa speaker nyo kung meron pa bang taong nagtitiwala. Wala na. Ngayon, paano mo ito ayusin? Sa ngayon pa lang, Mr. President, sasabihin ko sa ngayon pa lang, dapat mo ito ayusin. Kung sino mang tao ang nandyan na palagi na lang pamulitika ang nandyan sa isipan, huwag na, tanggalin mo na. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Huwag nang ganyan. Palagi na lang ganyan tayo ang politika, bangayan sa politika, budget. Tingnan mo, mas pinapriority pa ang AKAP kaysa budget ng PhilHealth, kaysa budget ng DepEd. Mas pinarity pa ang AKAP, Abuloy, Tabang. Bakit? Ganyan na ba tayo kawalang hiya? Ganyan na ba lang tayo kahina ang ating pagkukuti? Marunong naman ang mga Pilipino magtiis sa kahirapan, basta iparamdam mo lang
na mayroon talagang pagbabago sa iyong administrasyon. Ha? Iparamdam mo lang na mayroon talagang pagbabago sa inyong administrasyon. Hindi puro na lang politika. Nakaw doon, nakaw rito. Hindi kami bulag. Ha? Hindi kami bulag na hindi namin nakikita ang mga garapalang pagnanakaw. Hindi lang 1,000, billion ang nandyan. Akalain mo, mas malaki pa ang inutang ta, mas malaki pa ang utang natin sa bansa kaysa income ng ating bansa. Paano yan? Paano yan, Mr. President? Mas malaki pa ang nanakaw sa ating bansa kaysa project na ilagay sa ating bayan. Ito ba ang ipakita mo sa administrasyon mo? Tapos ngayon may mga hukus-pokus pa dyan. May mga hukus-pokus pa dyan. Na tumakbo ang iyong speaker bilang presidente. Nako naman, Mr. President. Klarong-klaro naman sa inyo kung anong ang ipinag-usapan ninyo ni Inday Sara. Sana tuparin mo. Kasi yun talaga ang nakaplano sa aming mga tao na si Inday Sara susunod na presidente, hindi si speaker. So bakit ka nagbulag-bulagan sa katotohanan? Dapat tanggalin mo rin si speaker. Tanggalin mo yan. Ito ay nagbibigay sa iyo ng hindi maganda sa iyong imahe. Kahit pa first cousin kayo, dahil hindi lang hiya ang apelido nyo, bakit mo ito pipigilan? Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Huwag nang patumpik-tumpik pa kung talaga ang pagbabago ang nasa isipan ninyo. Bakit mo pinipigilan? Kaya hindi ito maganda, Mr. President. Ito ay isang warning lamang sa iyo ang rally ng INC. Ito ay pinakita sa iyo kung gaano talaga ang tao magkaisa. Kapag hindi na nakita namin na hindi na maganda na ang ating bansa ay lulubog na sa pinansyal, ay talagang hindi ito mangyayari at mangyayari talaga ito. Lilipad at lilipad ka sa ibang bansa na hindi ka na babalik ka rito. Na hindi na maayos ang iyong katawan. Kung ano ang promise mo nun, sana tuparin mo. Kung ano ang promise mo nun para sa tao, sana tuparin nyo. Huwag niyang patumpik-tumpik pa, Mr. President. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. God is good all the time. All the time, God is good. Wishing your kaninyong tanan, mga kababayan.